Hello, Sir Michael. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir. Unboxing and testing lang natin, sir, yung unit na order nyo. The Umarex Glock 19 Gen 5 Airsoft Gas Blowback Pistol made by Vega Force Company. Okay, of Taiwan. Alright? So, yan, sir. The unit, okay. Brand talaga. Okay. Ngayon lang siya nabuksan. Okay, from the box. So, baka mahulog eh. Yan yung unit, sir. Okay, so license unit. So it looks the same as the real firearm. Okay, so yan. Serial number. Okay, so removing the magazine. Okay, yan. Double serration na. Front and rear serration, no? So, okay. So pagka kinakasa, tigasan niyo hawak kung gusto sa harap, sa likod, no? Tapos, pag isil, bibiglain niyo siya. Talaga itulak niyo lang ito, yung nasa ilalim, yung ito, parang push forward, ito, hila patas. Yan, para mabilis. Okay? Pwede rin naman pa ganun, kung gusto nyo. Yan. Ako kasi medyo masanay ako pag ganyan. Okay? Yan, ganyan. Yung iba, ganito. Ayoko pag ganito eh. Dati kasi naipit ako dito eh. Okay? So, ito yung magazine. Alright. So, may nagsabi sa akin, kanina, may nagtatanong, 15 lang daw yung maximum na to. Kasi tinanong ako nung isang customer kung ilan daw yung bala. Sabi ko, hindi ko kabisado. So, check ko kung 15 nga lang. Bako ilan yung maximum na bala na to. Okay. So, ito sir. Ano ba masasabi ko dito? Pala, hindi ko masyado na-explain. Ito nakasulat dito. Officially licensed product of Glock. Tapos, the Glock logo. Yan. Okay. So, yun. Wait lang. So, for the mag, yan. Sa likod yung ano niya. Tapos, yata laman to. Meron pa naman, pero konting-konti lang eh. Sobrang latak na lang. Pero, ubra pa naman yata. Okay. So ngayon, lagyan ko nga ng BB2. Tingnan ko nga kung ilan yung malalagay ko rito. 15 lang ba? Konti lang. Kasi 15 yung sa tunay na barel. So, check ko lang. Subukan kong bunuin. Tingnan ko kung ilan. Parang hindi naman 15 to. Parang sobra to eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 yung nalagay ko. Sabi niya 15 lang yung nalagay niya. Ba't ganun? Ano kaya yung magazine niya? 18 eh. Okay. So, I'm removing some of the BB. Okay, so. Kasi baka malaspag yung unit eh. Pagka inubos ko eh. Okay. So, gusto ko, titestingin ko lang. Kung meron mang lalaspag na to, kayo yun, hindi ako. Okay, so, I'm putting 8 pieces na BB only. Okay? Ngayon kasi, syempre, kapag bago kasi, parang medyo masikip siya. Kapag pinuputok-putok ba kasi, parang, syempre, medyo luluwag na siya. Kasi hindi naman to steel eh, di ba? It's made of metal, but it's not steel. So, luluwag na siya. So, parang mas may tendency na siya na kumakalog-kalog na yung parts. So, iba feel nung bago, tsaka iba feel kapag medyo nagamit na or naputok-putok na. Ganun siya. So, ako kasi, siyempre, gusto ko ma-feel ninyo na yung ano yung condition talaga ng unit na bagong-bago. Parang ganun siya. Kaya, pag nagte-testing ako, ganyan lang ginagawa ko. Mga 8 pieces, 10 pieces, ganyan. Depende kapag yung mga Glock 18, may mga full auto. Talaga minsan 18, 20, ganun. Kasi kailangan natin testingin yung full auto, di ba? So for this one,
8 pieces is fine. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. Okay, mapapansin mo kung paano ako mahawak ng baril. Yung trigger finger ko, this is the trigger finger, hindi siya pumapasok, di ba? Sa labas lang yan. Kasi mabilis lang inipasok eh. Pag tama yung hawak mo pag tama yung grip mo, tama yung hawak mo sa baril, mabilis lang inipasok yan. Di ba? So, ngayon, matigas naman yung trigger, yung mag-release na to. Ayan, matigas compared sa kay Wii. Di ba? Kasi kay Wii, mabilis yung malambot, tapos parang mababaw siya. Kaya parang konting press mo lang, hulog na. Ito napindot ko na eh, yan o. O, pinapindot ko na, hindi pa nahuhulog yung magazine. Kailangan talaga madiin. Okay, so, parang same yata siya sa tunay, kasi yung tunay parang alam ko madiin din. Yung kay Wii, hindi. Mababaw eh. Okay? So, tapos always remember to make sure, ito yung muzzle, no? This is pointed at a safe direction. Never point this at any person. Kahit na walang magazine, kahit walang bala or something like that. Basta, practice safe gun handling. Okay? So, yan. Inserting the magazine. Okay, ganyan na hawak. Alright. Okay, so yan. Ito, lagay mo dito sa may taas. Yan, ganyan. Tapos ganyan. Okay, tapos yan, ganyan, dito. Parang kumbaga dito, parang may technique nga eh. Parang pwedeng lagyan ng, parang ano, wala yung ballpen ko dito. Parang pwede ka mag-insert ng ballpen dyan. Para may space yan. So, para pag humahawak ka, ganyan lang yung hanahawak mo. Atong harap lang, sa yung likod lang. Yung side, hindi siya talaga dumidikit. Okay? Yan, parang ganyan lang. Parang may butas yan dyan. Okay, so ito, kakasay na natin. Nakasa ko na. Okay, so ito, FPS test. So FPS test is feet per second, testing the speed of the BB. Parang yung bilis niya, yung parang lakas niya. Actually, hindi siya lakas, yung bilis. Okay, so yun. So ito, firing. This is one of the unit na malakas. Meron, iba, 400 eh. Kumbaga, ito lang no, initial, no? Initial. Mamaya konti, magsa-stabilize siya. Makukuha natin yung actual na speed. Pero ngayon kasi, parang bagong-bago yung magazine mo. May mga nakukuha ko, 400. Di ko rin alam bakit ganun. Basta ganun na siguro. Kasi siguro mainit yung panahon ngayon, siguro. Kaya parang ang init ng mga magazine. Kaya paglagay ng gas, parang mataas yung pressure. Parang ganun. So, 392.8. Ang lakas nga din. Lakas ng blowback. No, blowback or recoil, ganyan. Ang lakas, boom. So, mabilis siya actually. Yan. 370.8. Yan, tapos ang lakas yung tunog. So, ayan na. Medyo nagsa-stabilize na. 337. Okay. Isa pa. 290. Naramdaman ko yung hina. Ano siya? It's because kulang na yung gas. Kumbaga, yung 392, sobrang lakas, diba? So, parang ang dami niya kinuwang pressure. Parang ganun. Ngayon, nabibitin na siya. Kumbaga, yung nalagay natin kanina, kulang na. Okay? Pero, goods na to. So, meron tayong 4 shots. Okay? Hopefully, kaya. Kasi nga, latak na talaga to eh. Latak na eh. Wala na ako naririnig eh. Parang, gumagano na lang. Yung parang sobrang konti na lang. Kailangan ko na magbukas ng bago. Okay? So, kaya pa naman yata yan. May pressure pa rin naman yan kahit pa paano. Okay? So, ngayon, mag-accuracy test na tayo. Wait lang. Check ko lang. Okay. May bala sa chamber. Okay. So, for the accuracy test, ang gagamitin natin na bilog is the fourth one from the right. Second row. Okay. So, 1, 2. So, first row, second row. Then, the fourth one on the right. So, I'm going to take a picture then maglalagay ako ng arrow or bibilugan ko siya para hindi na rin kayo mahirapan na maghanap kung ano siya. Okay? So, eto. So, ginagawa natin is yung, kasi naka-dot siya, di ba? Dot. So, yung 3 dot, so itong dot na to, lalagyan natin sa gitna. Tapos,
yung dalawang dot, ipapantay natin. So, dot, dot, dot. Tapos itong sa center, yun yung ilalagay natin sa center nung 4 cm na target na 2.3 meters away. Okay, so yan. Check natin kung diretso ba to. Okay. So, for the first shot, low siya. Paano ko ba sabihin? Kumbaga hindi siya dun sa hindi siya accurate siya, pero hindi siya naka-zero dun sa center. So ano siya, para medyo 6 o'clock siya. So nakaganon, that was yung hit nandito. Yun yung for the first shot. Okay? Kasi baka mamaya ma-misinterpret mo yung low, hindi accurate. Accurate naman siya, pero 6 o'clock lang siya. Okay, so yan, check natin yung second shot. Okay, ganun din. Kadikit lang nung unang tama. Ngayon, please take note that this is out of the box. Wala akong ginawang adjustment dito. Alright? So, you're just testing it out of the box. Ngayon, may mga adjustment to. Pwede mo adjust yung hop. Pwedeng yan na talaga yung ano niya. Kahit na i-adjust mo yung hop, yan talaga yung accuracy niya. Na yung zero niya is 6 o'clock. Kasi merong mga barrel na yung 0, 12 o'clock. So, kapag naka-align, yung pag bumabaril ka, dito tumatama. This is called 12 o'clock. Okay? Tapos, pagka-align, dito tumatama. Center yun. Center. No? Para naka-0 siya sa center. Kapag align, dito, that's called 6 o'clock. Ganun siya. So, usually, ganun lang naman. It's either 12 or 6. Wala namang nagsasabing, oh ano to, 3 o'clock or 9 o'clock. Wala namang nagaganon. Kasi syempre, tabigin na yun. Kailangan yung diretsong part lang. 12 or 6 lang siya. Parang ganun. Okay? So ito, meron pa tayong dalawang shot eh. So usually, kapag nalalaman natin na, 6 o'clock pala yung hit na to. Ang technique doon is yung front sight, aangat mo ng konti. So hindi na siya align. Ang gagawin mo, diba yung dalawang dot na nandito sa likod, dot, yung front sight, nilagyan mo ng konti sa taas. So, para nakaganon na siya, para naka-triangle na siya. Para yung tama niya nandito. Ganun yung isang technique doon. Kaya nga kailangan malaman mo muna kung saan yung zero ng barrel. Pag nahanap mo na yung zero, alam ko na yung zero na to, 6 o'clock. So, aangat ko ng konti yung front sight para diretso to. Ganun siya. Okay? Ayan. So, ginawa ko ngayon, for the third shot, inangat ko yung front sight. Kasi nga, alam ko na nagsi-6 o'clock siya eh. No? So, inangat ko. So, ngayon, yung nangyari, yung hit niya, tumaas siya. Napunta na siya sa parang right below the 12 o'clock. Okay, so yun. So, ngayon naman, for the fourth shot, the last shot, pinaka-center niya siya ng bilog. Okay, so kasi nga, medyo inangat ko na to eh. Hindi na siya naka-align. Hindi na siya naka-ganon. Para inangat ko ng konti yung front sight. Tapos, naka-point pa rin ako doon sa center. Kaya, center na siya. Alright, so ganun lang yung diskarte, sir. Ngayon, pwede nyo adjustin kasi yung hop using this. Tapos, yung bala nyo, 0.3. So, okay naman yan. No? So, pag-aralan mo na lang, observe. Kailangan kasi ganun siya, observe siya. Ino-observe siya per unit. Minsan, hindi kasi para-parehas ng unit. So, ino-obserbahan ko ano yung unit. Tapos, testingin mo siya. Tapos, yung distance, katulad sa akin, yung distance ko is 2.3. Okay na yan, pwede mo na gamitin doon 2.3. Kung gusto mo, 2.5. Kapag gusto mo, pwede rin 2 meters. Tapos, iita mo lang yung mga target. Something like that. Kasi ito, maliit na to eh. 4 cm na to eh. Okay? So, yan, nag-openings died. So, removing the magazine. Wala ng bala. Okay, so, para bumalik siya sa ano niya, para ma-reset siya sa original state niya, pwedeng i-push, pero hindi ko siya pinapagawa, okay? Sabi ko lang na you can do it if you want. Pero ako, katulad na parati ko tinuturo, you always pull this, pull. Actually, may nakita rin ako sa YouTube eh. Tunay na barrel. Ang sabi nung parang huwag mo daw siya pupush, hilain mo daw siya. Pero ang reason naman niya is kasi nga, pag sa tunay na barrel, sobrang tigas yan i-push. Kasi nga, matigas yung spring na to eh. So yung spring na sobrang tigas, so papunta siya sa harap, tapos sobrang tigas niya.
Di ba, parang kanyari, ganito, tapos pinupush mo, matigas, tapos paano mo pupush yan down? Kasi nga sobrang tigas. Yun yung sinasabi naman dun. Kaya, kapag pinipilit mo yung push, baka matagalan ka. Mahirapan ka mag-push. So, mas mabilis, hilain mo na lang. Pero sa airsoft kasi, hindi yun yung case. Malambot lang kasi yan. So, pwede may push yan kasi malambot lang yung spring. Ang problema lang sa airsoft is ito kasi hindi naman to steel. Hindi katulad sa tunay, steel to. Matigas, sobrang bakal. Ito kasi siya, zinc alloy lang to. Kaya makakayod yung kanal, mapupudpud. Kaya dapat hinihila na lang to. Kasi may spring naman to eh. Bababa naman niya pag hinila mo eh. Pag nawala na yung tension, bababa siya. Hilahin mo. Tapos, hammer down. You have to hammer down and you have to point it at the safe direction and then hammer down. Para kasi ngayon nga, pag pinasok mo itong magazine, hindi siya puputok. Kasi nga, kapag hindi mo siya hinammer down, yan, kunyari, ganyan, hindi mo hinammer down, di ba? Tapos na-insert mo yung magazine. Kahit walang bala yan, nakalabit mo, putok siya. Okay? Okay, Sir Michael? Did you get my instruction? Hammer down. Okay, so, ayun Sir Michael, okay na tong unit mo. So, ipapako na to, then, tingnan ko kung may mahanap ako na mag-deliver papunta sa inyo, sa Antipolo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.